Bago pa man isulat ng mga Kastila ang unang pahina ng ating kasaysayan, at bago pa man umalingaw-ngaw ang kampana ng simbahan o dumating ang mga galeon, may sarili na tayong kwento. At ang isa sa pinakaunang kabanata nito, ang Maynila, o kung tawagin noon ay Maynilad. Ang pangalang Maynilad ay nagmula sa halamang nilad o isang uri ng puting bulaklak na tumutubo sa baybayin ng Ilog Pasig. Pero, ang Maynila ay hindi lang basta lugar na may halaman. Ito ay naging tahanan ng mga datu, raja, at negosyanteng sanay makipagkalakalan sa iba't ibang lahi. Isipin mo, habang ang ibang bahaging ng mundo ay nagsisimula palang bumuo ng syudad, ang lugar na ito ay buhay na sa kalakalan, kultura, at kabihasnan. May mga barko mula China, India, Arabia, at lahat sila humihinto dito para makipagpalitan ng produkto, idea, at impluwensya. Hindi lang ito strategic na lokasyon sa tabi ng dagat at ilog. Ito ang sentro ng sibilisasyon sa Luzon. Parang combination ng NAIA, Divisoria, at BGC. Pero walang traffic. At ang currency ay ginto, perlas, at dangal. Ang Maynila noon ay parabang cosmopolitan city na may halong tradisyonal na kabihasnan. May mga bahay na yari sa matibay na kahoy at pawid. May sistema ng pamahalaan. May relihiyon. At may kultura. Sa madaling salita, hindi tayo basta isla lang na tinuruan ng dayuhan. Tayo mismo ay nagtayo ng kabihasnan. At dito nagsimula ang kwento ng isang kahariang tunay na atin. Ang kaharian ng Maynila ay hindi lang basta-basta barangay. Isa itong organisadong pamahalaan na pinamumunuan ng mga raja. Sino nga ba ang pinakakilalang tatlo? Una na dito si Raja Matanda, ang experience na pinuno o parang lolo mong hindi magpapatalo sa chess. Pangalawa, Raja Sulaiman, batang pinuno at puno ng tapang at prinsipyo. At panghuli, Raja Lakandula, kaalyado nila mula sa Tondo. Pero okay lang yan. Ibang kwento na yon. Magkakamag-anak sila at sabay-sabay nilang pinatakbo ang Maynila. May diplomatikong pakikitungo sa ibang bansa. May sandatahang lakas at may sariling pamahalaan. Hindi basta tribal chief lang. Tunay na hari. Bago dumating ang mga Kastila, ang Maynila ay isang Islamikong kaharian. Oo, tama ang narinig nyo. Mas nauna pa ang Islam dito kaysa Kristyanismo sa Pilipinas. May mga imam, masjid, batas moral, at mga kaugaliang nakaugat sa pananampalataya. Ang pagiging pinuno ay hindi lang sa tapang at talino. Kailangan din ng may pananagutan sa Diyos. At ang batas, base sa kombinasyon ng tradisyong Islamiko at lokal na batas. Kaya, kahit walang Supreme Court noon, may hustisya pa rin. Maynila ang naging daungan ng mga barkong galing sa China na binibigay sa atin ay porselana at seda. India naman, ang binibigay sa atin pampalasa at tela. Arabia, ang binibigay naman ay pabango at armas. At may iba pang bahagi ng Asya. At tayo naman, nagluluwas ng ginto, perlas, pulang tela, at niyog. Kumbaga, sa online selling noon, tayo yung trending seller.
may premyo pa sa Shopee Live. Maynila ang tulay ng Silangan at Timog Asya. Kaya hindi lang ito basta kabisera lang. Ito ang puso ng ugnayang international ng sinuunang Pilipino. Noong taong 1570, dumating sa Maynila ang mga Kastilang sina Martin de Goiti at Juan de Salcedo. Dala ang pangalan ni Miguel Lopez de Legazpi. At hindi sila nagdala ng pasalubong kundi baril, krus at kasakiman. Ang layunin, makuha ang Maynila. Isang lugar na sagana sa yamang dagat, estratehikong kinalalagyan, at masasabing pinakamatatag na kaharian sa buong Luzon. Pero teka lang, akala ng mga Kastila, madali lang to. Hindi nila inasahan si Raja Sulaiman. Si Sulaiman ay hindi basta-basta dato. Isa siyang leader na may prinsipyo, diskarte, at matinding pagmamahal sa sariling bayan. Nung inalok siya ng pakikipagkaibigan ng mga Kastila, alam niyang hindi ito tunay. Kasi sa ilalim ng alok na iyon, may banta ng pang-aalipin at pagkawala ng kapangyarihan. Kaya sabi niya, "Hindi ako susuko sa inyo. May sarili akong lupa at may sarili akong dangan." Dahil dito, nagkaroon ng tensyon. At gaya ng inaasahan, sumiklab ang labanan. Nasunog ang Maynila. Isang lugar na dating matao, maunlad, at makulay. Pero naging abo at usok. Pero ang diwa ng paglaban, buhay na buhay pa rin. Noong 1571, bumalik ang mga Kastila. At sa pagkakataong ito, mas determinado silang sakupin ang Maynila. Dito na pumasok ang labanan sa Bangkusay, kung saan muling hinarap ni Raja Sulaiman, kasama ang iba pang dato tulad ni Tariq Sulaiman ng Makabebe, ang mga dayuhan. Matindi ang laban. Mababangis ang sandata ng mga katutubo, sibat, kalasag, at tapang. Pero hindi ito sapat laban sa kanyon at baril ng Kastila. Natalo ang mga katutubo. Nalugmok ang katawan ng mga bayani. At dito na nagsara ang huling pahina ng kaharian ng Maynila bilang isang malayang estado. Pero teka lang, ang pagkatalo ba ay katapusan? Hindi. Dahil sa mga piniling lumaban, kahit alam nilang dehado sila, nagsimula ang apoy ng revolusyon sa puso ng bawat Pilipino. Ang kwento ni na Sulaiman, Lakandula, at Tariq Sulaiman ay naging binhi ng paglaban hanggang sa panahon ni Bonifacio, ni Rizal, at ng bawat Pilipinong tumayo sa sariling paa. Hindi man naipanalo ang labanan, naipanalo naman nila ang karangalan. At minsan, yun ang mas mahalaga, ang hindi pagyuko. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa kwento ng kaharian ng Maynila. Ikaw ba? Kung may isang fact ka tungkol sa Maynila na gusto mong ibahagi, ano yun? Yung tipong walang may alam nito, pero dapat alam ng lahat. I-share mo sa comments. At kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong makasaysayan at kakaiba. Dati pa tayong may corona, at ang Maynila ang nagpatunay nito.